lumusong tayo para kahit papaano nasubukan natin ang dagat dito sa Anda. 1, 2, 3. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be. Hello po. Daming tao. In the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, cause I've got you stuck in my memory. I've got you stuck in my memory. I got you stuck in my memory. Let's do this! Ayan, magandang araw sa inyong lahat at isang panibagong biyahe na naman ang gagawin natin dito sa Pangasinan. At ito nga yung pagpapatuloy ng ginagawa natin na paglilibot-libot dito sa gawing Pangasinan. At dahil nga sinusulit natin ang pagbisita dito, kaya ngayon ay patuloy nating binabaybay ang Pangasinan. Ngayong araw nga pala ay gagawin na tayo sa Anda. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, tayo ay lilibutin natin ang Pangasinan hanggat may gasolina tayo at hanggat kaya ko na mag-vlog at magsalita. Ganyan ang gagawin natin. Kaya sasamahan nyo ako dito sa ginagawa natin para din syempre maipasyal ko kayo at maigala ko kayo kung saan-saan. Saka ngayon nga lang rin pala tayo mapupunta sa gawing Anda dito sa Pangasinan. Kaya pipilitin talaga natin at pagsusumikapan natin na makapag-explore doon ng panibagong lugar na mabibisita natin para nga maipasyal ko kayo at panibagong experience na naman kasi sa atin yon dahil panibagong lugar na naman yung ating mabibisita. Kaya samahan nyo si Yo Mamen sa panibagong adventure na gagawin natin ngayon dito sa Anda, Pangasinan. This is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Hinto muna tayo saglit at meron akong nakalimutang gawin. Tayo ay hihipak muna saglit, ano? Ayan, sa tingin ko naman ay all goods na. Ngayon ay naiisip ko nga pala na bago tayo dumiretso ng Anda, parang may nakita kasi akong falls sa madadaanan natin. Kaya iniisip ko kung bisitahin na ba natin para kahit papaano ay maiba naman yung mapuntahan natin. Para may dagat, may falls at may ilog na rin. Ngayon ay may nakita ako dito sa mapa. Ayan, Tara Falls ang pangalan niya. Siguro ay dumaan muna tayo dito. Tapos saka tayo dediretso sa ating destinasyon. Ayan, tayo ngayon ay under na ulit. At nandito na nga pala tayo ngayon sa lugar na hindi ko alam. Basta tayo ay umaandar lang ngayon pero may Google Map naman tayo kaya safe naman tayong makakarating sa ating pupuntahan at hindi tayo maliligaw, di ba? Ang hirap pagka medyo makakalimutin ka sa mga lugar-lugar, ano? Ganito ata talaga pagka yung nagkakaroon ka na ng edad, di ba? Pero all goods lang naman, buti na nga lang ay meron tayong mga gadgets ngayon. Hindi kagaya dati nung mga wala pang mapa-mapa. Talagang mano-mano mong hagilapin yung mga lugar na gusto mong bisitahin, di ba? Stop over muna tayo dahil ako ay medyo nakakaramdam ng gutom. Medyo malapit na lang naman na yung pupuntahan natin, kaya ngayon ay kakain muna tayo para may lakas na tayo mamaya. At ito nga pala yung mga ulam dito. Hahanap na lang tayo ng kakainin natin. Hello po, pwede pa ako magkain dito?
Pwede pong maka-order ng ano? Ano po? Ano po ba tawag dito? Dinuguan po? Ano po yung laman yan? Ano po talaga? Laman talaga ng baboy. Ah, okay po. Pwede pong isang dinuguan, saka isang ampalaya na lang po. Sige po. Oh, sige po, saka isang kanin na lang ate. Dito na lang ako kakain. Ano pangalan mo ate? Naiya si ate. Ano pangalan mo ate? Day po. Ate May. Hello kuya, magandang araw sa inyo. Ayun, kakain na tayo dito. Bigla ako nakaramdam ng pagkulo ng tiyan ko. Kaya ayun, kain muna tayo para mamaya ay tuloy-tuloy na yung biyahe na gagawin natin, di ba? Wow! Salamat Ate May. Naya si Ate May, ano? Ito yung ating ngayon. Tanghalian na ba tawag dito? Parang agahan pa rin eh. Ito ang palaya, tapos itong dinuguan na hindi mawawala dahil talagang paborito ko ang dinuguan. Kaya umorder na rin ako, tapos mura lang rin dito sa akin, nainan natin. Nakita ko lang to sa dinadaanan natin, kaya napahinto na rin ako. Sa kung mapapansin nyo naman, maaliwalas dito sa lugar. Kaya talagang maaakit kang huminto eh. Ate, anong soup to? Papaitan. Papaitan. Ayan, may libre pa tayong sabaw dito sa kinainan natin. Ang dami natin kakainin ngayon, ano? Ayan, baba muna natin. Dahil ang natikman naman na natin, itong ampalaya. Ngayon, itong dinuguan naman ang titikman natin. Di ba? Lahat masarap min. Isa lang masasabi ko, napakasarap magluto ng mga Ilocano at Ilocana. Nagiging food vlogger tayo ngayon. Tapos, tikman na rin natin itong papaitan nila. Basta talaga papaitan, hindi ko yan naatrasan. Solid yung lasa talaga. Parang isa yung luto ng mga Ilocano dito sa papaitan. Yung pait niya ay hindi masyadong matapang ba. Talagang magugustuhan mo yung lasa. Combo yung pagkain natin ngayon ha. May gulay tayo, karne, tapos kambing. Ang maganda dito sa kinainan natin, yung sabaw nila, may mga laman-laman pa, kaya sulit, di ba? Pag kumain kayo dito, may libreng sabaw, tapos may ulam pa kayo, extra rice na lang ang kailangan nyo. Tapos na tayong kumain at nanghihingi sila sa atin ng sticker yung nakainan natin dito. Kaya bibigyan na rin natin. Buti na lang, marami tayong baon na sticker ngayon para ipamigay dito, di ba? Saktong-sakto. Sa mga makakasalubong natin ay, ayun, meron na tayong naka-ready na sticker dito. Tandaan nyo na lang ito sa sakyan natin para kawayan nyo. Tapos hinto naman ako, oras na ako ay pinara nyo. Ayun, bigyan na natin at hindi pa rin tayo nakakapagbayad dito. Hello ate, ito po yung sticker po. Hello po, kaway ko muna ate. Ano pangalan mo ate? Esther ng Saruta. Hello sa inyo ate Esther. Tapos ito si ate May, bigyan natin yung sticker. Hello po kayo tayo, baka gusto nyo yung sticker oh. Baka mahilig kayong manood sa YouTube. Kayo po. Ay, eto si tita. Siya yung magaling na chef dito, di ba? Ang sasarap ng mga luto ni tita. Ayan. Sino pa ba gusto po? O, sige po. Kayo po tayo, sticker. Para po kung mahilig kayo manood ng YouTube, meron din kayo. O, ayan po. Maraming salamat po. Ayan. Thank you po. Babalik ako dito, tita, ha? Maraming salamat po sa inyong masarap na pagkain. Kay tita, ano pangalan mo ulit, tita? Ayun, si Tita Bibian. Sarap ng luto mo, tita. Babalik ako dito, ha? This time we can reach the sky. On a prayer we go higher than high. Yeah, wide awake, it's a big mistake, 'cause it's something we can deny. But with a love like this, we'll never fall.
tinitingnan ko muna kung may tinga ako baka mamaya mapanood nyo pa dyan sa inyong mga cellphone na TV. At ayun na nga, tayo ay babalik na ulit sa ating biyahe dahil ako ay sobrang nabusog. Grabe, sobrang sarap nung mga pagkain dun sa karinderya na nadaanan natin. Tapos sobrang babait pa nung mga nakasalamuha natin doon. Tapos yung may-ari, shoutout po sa inyo dahil simula ngayon ay magiging kamamen na rin natin sila. Dahil ayun, magpa-follow na daw sila at manunood sa atin. At syempre susuportahan nila tayo. At sa tuwing madadaan tayo dito sa lugar nila, pwede na kakain tayo doon dahil grabe talaga yung mga pagkain na hinahain nila doon. Napakasasarap. At ayun, nasa 15 minutes na nga lang pala at makakarating na tayo doon sa falls na bibisitahin natin dito sa Pangasinan. Kaya dyan lang kayo at medyo malapit-lapit na to. Hello po, magandang tanghali na ba? Oh! Hindi Ayun mo na. kami nakabili. Okay lang yan. Ano ulit pangalan mo, kuya? Hello po, AJ po. Ayun, si Kuya AJ, isa sa mga nag-aasikaso dito sa Tara Falls. Dito sa anong lugar to? Barangay Tara, Bulinaw po. Bulinaw na pala to. Ang layo na pala ng ating napuntahan kasi nagsimula ako sa sa medyo bungad pa ng Pangasinan. Tapos nag-Alaminos ako. Tapos ngayon nandito na tayo sa Bulinaw at ngayon ay pupuntahan nga pala natin yung falls nila dito. Tapos may swimming pool pa sila dito na pwede rin nating paliguan mamaya. Pero ang target talaga nating mapuntahan dito ay yung Tara Falls nila. Dahil isa yun sa mga binibisita dito pagka napupunta sa Bulinaw. Tama po ba yun? Yes po, yes po. Ayan, si Kuya AJ ay nilibre niya tayo dito. Ang sabi niya sa atin, pumasok na lang daw tayo. Tapos, pwede ba makahiram ng life Yes vest sir, no ba yun? problem po. O, di ba? Meron tayong libreng life vest kaya secured ang buhay natin mamaya dahil hindi naman ako masyadong magaling lumangoy talaga, Kuya AJ. And maraming salamat, Kuya AJ, sa pagtanggap sa akin dito. Ako nga pala si Yoma Men at papasok na ako sa loob. Enjoy sir, enjoy. Okay. Thank you po. Meron po ako ng ano ba yung kakasya sa akin dyan? Ito sir, ano naman yun sir? Pwede naman yan kahit saan. Yes po. O, ayan, di ba? Enjoy kayo sir. O, sige po, salamat. Isa lang masasabi ko sa mga tiga Pangasinan, mga Ilocano at Ilocana. Sobrang babait. Kanina meron akong kinainan, ayaw niya rin ako pagbayarin. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat. Tara, let's pumasok na tayo. Grabe yung init ngayon. Tapos maraming tao rin ang kasabay natin dito. Kaya panigurado ay mag-enjoy kayo dito sa mga makikita nyo. Ngayon ay meron lang tayong lalakarin ng mga ilang minuto bago tayo makarating dun sa falls. Pakainit. Parang dito pa lang pwede ka nang maligo sa part na to. Sobrang linaw nung, di ko alam kung ilog to or galing yung tubig na to sa bukal. Tapos ayun na nga pala yung swimming pool dito. Meron na silang mga room na nandito na available pagka pumunta kayo. Ayun ang mga bagets, mga naliligo dito. Pero hindi muna tayo dyan maliligo. Doon tayo pupunta sa pinaka-falls nga nila. Hello po! Hello po sa inyo! Hello po! Buti na lang ay sementado. Yung dinadaanan dito, malayong malayo sa mga pinupuntahan natin na talagang maraming bato at marami pang aakyatan na kung ano-anong mapuputik. Pero dito, maayos yung daanan. Kung kayo ay may mga kasamang bata, ay safe na safe kung kayo ay dadalhin nyo dito yung mga anak nyo. All goods to para sa isang buong pamilya pagka kayo ay mag-e-enjoy. Hello po sa inyo. Hello po. Daming tao. Ayan, no? Tapos ito yung falls nila. Linaw ng tubig, Ang dami talagang magagandang lugar dito sa sa Pangasinan. Focus muna tayo dito sa nilalakaran natin at baka mamaya ay madulas tayo. Ang Tara Falls ay matatagpuan sa Bulinaw, Pangasinan. Isang tahimik na likas na destinasyon na perpekto para sa mabilis na pagtakas sa ingay ng mundo. Sa paglapit mo pa lang, maririnig mo na ang banayad na agos ng tubig
at mararamdaman ang preskong hangin na galing sa kalikasan. Hindi man ito kasing laki ng ibang talon, pero ang simpleng ganda at katahimikan nito ang tunay na dahilan kung bakit sulit itong bisitahin. Kung nasa Pangasinan ka, huwag mong palampasin ang Tara Falls, isang munting paraiso na siguradong magpapahinga sa puso at isip mo. Tambay na lang muna tayo dito dahil sobrang daming tao ngayon. Nag-enjoy naman ako na tignan mula dito sa malayo itong falls na napuntahan natin. Saka kahit pa paano ay nakapagpahinga na rin tayo at nakapag-relax dito. Saka baka hindi na nga pala tayo maligo dito. Magpapahinga na lang ako dito at enjoy na lang natin to ng gusto. Para mamaya sa biyahe natin ay meron na ulit tayong lakas. Nakapag-recharge na ako dito sa kalikasan. Broken from the start, I am nothing more than roses at the side of a busy road. How I'm crawling for a worthy goal. Grabe, ang ganda nung tulay na dinadaanan natin ngayon. Ito yung nagdudugtong sa Bulinaw, papuntang Anda. Dati wala daw tulay na nakalagay dito, pero buti na nga lang ngayon ay meron na. Kaya pwede na nating bisitahin ng malaya ang Anda, Pangasinan. At ito nga yung unang beses na makakarating tayo dito sa lugar na to. Kaya sobrang excited talaga ako kasi panibagong lugar na naman nga yung masisilip natin. Blue skies turning red, and I don't know if it's for better or beautiful. Yeah, blue skies turning red, and I don't know, should I be scared or grateful? Nakarating na tayo dito sa spot na pupuntahan natin dito sa Anda, Pangasinan. Kaso meron lang tayong problema dahil itong napuntahan natin na spot ay transient, tapos wala siyang mga silong kahit konting puno, tapos talagang puro kubo yung ganito. Siguro dito sa part ng Anda, ganito yung uso na mga resort. Puro siya transient, tapos yung parang mga Airbnb yung style. Kaya ngayon ay nag-iisip ako kung lilipat ba tayo ng lugar dahil wala tayong mapupwestuhan. Pasilip ko na lang sa inyo kung ano yung itsura. Ayun yung spot ngayon, maganda siya. Kaso hindi siya yung lugar na para sa atin. Ayun, kung makikita nyo sa gilid natin, puro kwarto talaga. Kaya ngayon ay pinag-iisipan ko kung mag-i-stay ba tayo dito kasi lutong-luto tayo dito men, kaya hindi ako makalabas dito sa sasakyan. Ano ba sa tingin nyo? Hindi ako makapag-desisyon. Tapos ang iniisip ko pa, kung sakaling aalis tayo dito, baka rektahin na natin yung gawing Bulinaw. Anong oras na rin? Halos 3:00 na rin. Dahil kanina ay sinubukan kong mag-ikot-ikot dito, baka sakaling merong campsite ka ako na mapuntahan tayo. Kaso wala talaga. Pero alam nyo ba, sobrang ganda dito sa Anda, Pangasinan. Dahil yung dagat dito sobrang linaw talaga. Gusto nyo bang silipin natin? Para habang nagdidesisyon tayo at nag-iisip kung aalis ba tayo dito, ay naiikot ko na rin kayo dito, 'di ba? Testingin natin na bumaba dito at ililibot ko kayo. Ay, hindi nagpapangsyon yung isip ko, men. Tayo na nga, tara na nga, lalabas na nga tayo dito sa ating sasakyan. Ayan, tingnan nyo naman yung tirik ng araw dito. Panigurado talaga na ako ay magiging kulay kahoy nito pag uwi natin ng Bulacan. Ayan, sobrang ganda dito sa napuntahan natin. Tapos ito yung dagat nila. Tingnan nyo, asul na asul yung tubig dito. Ayan, kung makikita nyo yung part pala na yan ay puro transient yung may dyan. Puro magre-rent ka ng kwarto. Kaso hindi naman tayo pwedeng mag-rent ng kwarto dahil nga kapos tayo sa budget at tinitipid natin yung pera natin para sa panggasolina natin. Siguro ay ayan, enjoy nyo na lang itong magandang tanawin dito sa Anda, Pangasinan. Lumusong tayo para kahit papaano ay
nasubukan natin ang dagat dito sa Anda. Ang ganda sana mag-stay dito, men. Kaso spot lang talaga yung wala sa atin. Tingnan niyo, sobrang ganda ng dagat, tapos sobrang lawak. Di ko alam kung ano ang tawag na sa part na to eh, kasi parang open na siya, open sea na siya. Hindi ko na lang alam kung anong part na, kung anong tawag yan. Ayoko na lang sabihin, baka may magkamali ako ng detalye. Pagtawanan niyo pa ako. Ayun, enjoy na lang natin muna itong magandang spot na napuntahan natin. Did you think I forgive? Forget it, all because of you. It'll be clearer in a second, all because of you. All because of you. Nandito na nga pala tayo ngayon sa may Patar Beach dito sa Bolinao. Hanggang ngayon ay wala pa rin akong makitang spot dito. Mukhang maiiba ata ang plano natin dito sa ginagawa natin, dahil hanggang ngayon ay wala tayong makita na pwede nating pag-overnightan. Sana lang makakita tayo ng medyo maayos. Puro transient yung nakikita ko dito eh. Sana lang kahit na medyo maluwag na space ay makakita tayo. Tapos wala na rin akong signal. Sinusundan ko na lang ngayon yung mapa natin dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, sinusundan ko na lang. Yung road na yan ay Patar Beach na yan. Whew. Stretching muna tayo sandali at talagang sobrang sakit na ng katawan ko. Alam nyo ba na halos nalibot natin yung paikot ng Patar, Bolinao kanina. Tapos hindi nga tayo nakakita ng spot na pwede nating pag-stayan ngayong gabi. At ayun, ngayon nga pala ay nandito tayo sa may lighthouse dito sa Bolinao. At ngayon nga lang rin pala tayo napunta dito, kaya huminto na rin tayo. Ang problema nga lang, hindi tayo makakapasok dun sa pinakaloob, parang sarado na ata. Kaya dito na lang tayo tumambay muna, saka na mahinga. Saka meron namang paraan para makita nyo yan. Mamaya ay ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung lighthouse na to. Pero balik tayo sa magiging plano natin. Iniisip ko na medyo bumaba na. Pero Pangasinan pa rin naman yung pupuntahan natin. Bahala na kung saan tayo mapupunta. Sana ay makakita tayo ng spot na pwede nating pag-stayan ngayong gabi. At bago tayo bumalik sa ating biyahe ay ipapakita ko na sa inyo kung gaano kaganda yung lighthouse dito sa Bolinao. Ito na. Matatagpuan sa Patar, Bolinao, Pangasinan ang Bolinao Lighthouse na itinayo noong 1905 sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Nagsilbi itong gabay sa mga barkong dumaraan sa West Philippine Sea, lalo na sa gabi. At hanggang ngayon, nananatili itong mahalagang simbolo ng kasaysayan at isa sa mga dinarayong tanawin sa Bolinao, Pangasinan. Nandito na nga pala tayo ngayon sa Agno, Pangasinan. Hindi ko na lang na blinag yung mga ginawa natin kanina dahil puro kalsada lang naman yung makikita nyo. Pinagsikapan ko na lang na makarating tayo dito sa part na to para kahit paano ay medyo malapit-lapit na dun sa ating pupuntahan. Sobrang dilim na rin kasi dito ngayon sa dinadaanan natin. Tapos rough road pa itong kalsada ngayon, sira-sira talaga, kaya ngayon ay dahan-dahan lang akong nagmamaneho dito. Magandang gabi na sa inyong lahat, guys. At ayun, siguro kung mapapansin nyo naman sa mukha ko ay talagang kitang-kita nyo na napagod ako sa ginawa natin, ano. Pero okay lang naman, kahit naman na pagod tayo kanina, ay marami naman tayong nabisita na kung ano-anong lugar. Yung mga lugar na ngayon lang natin napuntahan kanina ay tayo na mismo actual yung nakabisita doon. Hindi na nga lang tayo nakapag-overnight, pero all goods lang, marami pa namang pagkakataon para makabalik tayo doon. At sa sobrang pagod ko nga ay kanina ay dumaan na tayo sa McDo para bumili ng ating kakainin dahil hindi ko na talaga kakayanin kung gagawa pa tayo ngayon ng kakainin natin dito sa spot na napuntahan natin.
Bukas ko na sa inyo papakita itong spot na napuntahan natin para surprise sa inyong lahat. Tayo na nga, tayo ay kakain ng hapunan, tapos papakita ko muna yung ginawa ko bago tayo kumain ng ating hapunan. Chinarge ko na yung ating ref, saka power station at power bank, pati cellphone na rin natin. Tapos yung mga ibang gamit natin ay i-charge ko na rin. Dahil nga maglilibot-libot pa tayo dito sa Pangasinan, talagang kailangan talaga natin yung baterya. Kaya ayun, yun ang inuna ko. Tapos kain na nga pala tayo. At ito nga pala yung ating binili. Ito kanina medyo kinain ko na itong french fries. Tapos bumili na lang ako ng fried chicken na manok. At yun ang ating hapunan. Grabe talaga yung pagod ko. Pero all goods lang. Sayang lang at di tayo nakapag-overnight doon no? Sa bagay, at least meron pa tayong babalikan na lugar sa Pangasinan, di ba? Unti-untiin natin yan, di ba? Tulad ng ginawa natin sa Aurora. At kakain na tayo. Uy, buti malaki yung manok. Kahit pa paano ay lumaki na yung manok ng McDo, hindi kagaya dati, no? Tapos bukod nga pala sa McDo, bumili ako ng Happy Meal. Happy Meal nga pala yung binili natin para kahit pa paano naman maging masaya ako. Tapos nakita ko kasi si Mario, kaya naging interesado ako na bumili na rin. Tingnan natin kung ano yung laman niya. Parang bata si Mamin, ano? Uy! Para saan kaya to? Ito yung laman niya, eh. Di ko alam kung... para siyang keychain. Keychain pala talaga. Pwede natin to ilagay sa bag natin. Kompletohin natin yung yung 4 na Mario yung nakita ko doon. 4 ba o 5? Pagka meron tayong extrang budget ay bumili tayo. Ayun, parang 200 lang to eh. Tapos may kasama na siyang ganitong laruan. Minsan lang tayo mabuhay kaya dapat enjoy natin, di ba? Kahit na minsan ay para kang bata, okay lang yan. Tara na, kumain na nga tayo para makapagpahinga na rin tayo maya-maya. Papahinga lang tayong konti pagkakain, tapos tulog para bukas ay may pasyal ko na kayo dito sa napuntahan natin. Daldal ko, no? Kayo lang kasi talaga yung makakausap ko dyan eh, di ba? Imagine nyo, ang layo ko sa inyo pero kinakausap ko kayo. Ayan, kain na tayo. So hungry na talaga. Malutong pa rin.